Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakainit na balita tungkol po kay Bitcoin. Ayon po sa isang kilalang analyst na si Mustache, mukhang hindi pa pala tapos ang kasiyahan dahil ang tunay na bull run ni Bitcoin ay ngayon pa lamang daw nagsisimula. Kaya grabe, di po ba? Akala natin ay nasa itaas na itong si Bitcoin or nasa peak price na. Pero ayon po sa mga chart at technical indicators, baka ngayon pa lamang daw ito magpapakita ang gilas. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung ano nga ba ang sinasabi ng mga historical pattern ni Bitcoin, ano ang RSI na palagi po niyang binabanggit. Yan, tinuktukay po natin dyan ay si Ginoong Mustache. Yan, at ano po ang ibig sabihin ng mga galaw ng malalaking investors or tinatawag nating mga Bitcoin whales. Kaya, yan, bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga bang sinasabi ng analyst na si Ginoong Mustache tungkol kay Bitcoin? Ayan, si Mustache, isa po siyang kilalang crypto analyst sa platform na X. At siya po ay nagsabi na posibleng simula na ito ng real run ni Bitcoin. Base ito sa kanyang matagal ng pag-aaral ng historical patterns kung saan paulit-ulit na nangyayari ang isang bagay. Kapag ang RSI or Relative Strength Index ay pumasok po sa overbought zone, yan, overbought zone, sinusundan ito ng matinding pagtaas ng presyo. Para mas madaling maintindihan natin, ang RSI ay isa po itong technical tool na sumusukat kung sobra na. Yan, kung sobra na ba ang pagbili or pagbenta ng isang asset. Kapag pumasok po ito sa overbought, ibig sabihin ay sobrang dami ang bumibili. At ayon po sa kasaysayan ni Bitcoin, tuwing nangyayari ito, sumasabog ang presyo pataas. Ngayon ay ano po yung mga examples or halimbawa ng mga nakaraang bull run ni Bitcoin na may parehong pattern. Ayan, noong taong 2013, si Bitcoin ay nagmula po sa presyo na $67 nitong July at umakyat po ng halos $1,127 bago po matapos ang November. Sa panahong ito ay tumalon ang RSI niya sa overbought zone. Noong taong 2017 naman, mula po sa presyo na $1,305 nitong May, umakyat si Bitcoin sa presyong $19,800 pagsapit ng December. Yan, December. Muli pong pumalo sa overbought ang RSI. Nagkaroon ng konting correction pero tuloy pa rin ang taas ng presyo. At nitong taong 2021, umabot po si Bitcoin sa presyong $64,803 pagdating ng April 1. At bago yan, overbought na naman ang kanyang RSI. At gaya ng dati, nagkaroon po ng correction pero hindi natapos ang bullish momentum. At syempre, nitong taong 2024, dalawa ang matitinding RSI spike. Isa po noong March 1 kung saan umabot si Bitcoin sa $73,830 at isa pa noong November nang lampasan niya ang $100,000. At ngayon, ngayong June 2025, ang monthly RSI ni Bitcoin ay muling papasok po sa overbought territory. At ayon po kay Ginoong Mustache. At kung pagbabasihan daw ang kasaysayan, ito na ang trigger para sa tunay na Bitcoin rally. Ayan. Kitang-kita naman po natin dito sa chart ang illustration dito. Ngayon ay ano po ang ginagawa ng mga Bitcoin whales habang nangyayari ito? Bukod sa mga technical analysis ay may isa pang napakahalagang detalye at yan po ay ang kilos ng mga Bitcoin whales. Ayon po sa data ng Sentiment, isang kilalang blockchain analytics platform, dumami ang bilang ng mga whale wallets na may hawak ng at least 10 na Bitcoin sa nakaraang 10 araw or 10 days. Umakyat ito ng 231 wallets. Pero habang tumataas ang bilang ng mga whales, bumababa naman po ang bilang ng mga retail investors o maliliit na hawak na may lamang 0.001 hanggang 10 BTC.
Umabot ito sa pagbaba ng 37,465 wallets. Ibig sabihin nito ay nagkakaroon po ng redistribution ng Bitcoin mula sa retail papunta sa mga whales. At ayon po sa kasaysayan, kapag ganito ang galawan, ibig sabihin ay naghahanda na po ang mga malalaking players para sa pagtaas ng presyo. Bumibili po sila habang natatakot or nagbebenta ang mga maliliit. Ngayon ay ano po ang posibleng kahihinatnan nito sa presyo? Ano po ang posibleng kahihinatnan nito sa presyo ni Bitcoin? Kung pagsasamahan po natin ang dalawang analysis, una ang RSI na malapit na pong pumasok sa overbought territory at pangalawa ay ang pag-accumulate ng mga whales, malinaw na may posibilidad na nagsisimula na ang bagong bull run ni Bitcoin. Sa kasalukuyan, ang presyo po ni Bitcoin ay nasa $105,254 at ito na ang ikalawang beses ngayong linggo na na-break po niya ang $106,000. Ayon po sa pattern, kapag tuloy-tuloy ang overbought RSI at hindi bumitaw ang mga whales, maaaring umabot po si Bitcoin sa mas mataas pang presyo, posibleng $120,000 o higit pa bago matapos ang taon. Ngayon ay ano naman po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin. Yan, napakalaga po ng balitang ito. Una, nagbibigay ito ng indikasyon na hindi pa huli ang lahat para sumabay sa galaw ng market. Basta't marunong po tayong gumamit ng tamang strategy at hindi po puro hype ang pinapairal. Pangalawa, ito rin ay paalala na ang galaw ng malalaking investors ay dapat po nating binibigyang pansin dahil sila ang kadalasang nagbibigay ng signal kung bullish ba or bearish ang market. Pero dapat po nating tandaan, kahit gaano pa kaganda ang technical signals, hindi pa rin po garantiya ang past performance para sa future results. Kaya responsibilidad po natin na bilang mga investors na mag-research at saka mag-manage ng ating risk. Ayan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ay napaka-interesting at saka exciting ang pahayag dito ni Ginoong Mustache. Dahil kung totoo ngang sumusunod si Bitcoin sa parehong cycle, gaya po ng nangyari noong nakalipas na taong 2013, 2017 at saka 2021, malaki ang posibilidad na nasa simula pa lang tayo ng isang panibagong all-time high. Pero hindi po ito dahilan para maging para tayo ay magpadalos-dalos. Dapat po nating gamitin ang kaalaman na ito para magplano at mag-strategize, hindi po para sumugal. Tulad po ng sinasabi, tulad po ng kasabihan na ng karamihan na buy the dip, not the hype. Ayan, ulitin ko, buy the dip, not the hype. Kung maliit po ang puhunan natin, huwag po tayong magmadali. Pwede po natin gamitin ang dollar cost averaging or unti-unting pagbili para hindi po tayo maipit kung bumaba man ang presyo. At ang pinaka-importante po sa lahat, manatili po tayong edukado, alerto at disiplinado sa bawat galaw natin dito sa mundo ng crypto. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.